Hello po mga ka-adventure. Pasensya na po kayo pero ako po ay hindi magsasawa at paulit-ulit ko pong ipagmamalaki ang kwento ng aking lolo. Ayun nga po, nung nakaraang birthday po niya ay kami po ay pumunta doon at talaga pong na sobrang nag-enjoy po ako. Siya po ay masaya. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon dahil po nung nakaraan pong punta namin doon ay siya po ay medyo masama ang pakiramdam. Pero napakabuti po na nasa itaas dahil bago po siya mag-birthday siya po ay pinagaling. Napakaganda pong biyaya at napakaganda pong regalo para sa kanya yon. Lalo't higit po, dumating po ang kanyang mga anak. Hindi man po kompleto ang kanyang mga anak ay masaya po siya na kahit pa paano po ay nakarating po ang kanyang mga anak, ang ilan po sa kanyang mga anak, tsaka po ang ilan po sa kanyang mga apo. Siya po ang anak ni Lolo Ingo. Siya po ay balo na po si Lolo. 7 taon na po ang nakakaraan. Mag-i-8 years na po sa Pasko na si Lola po ay wala. Napakabait po ng Lola ko na ito. Wala po akong masabi sa sobra po niyang kabaitan. Kahit na po hindi po siya ganun po kayaman, ay talaga po nakita ko po ang kanyang pagsisikap at pagpupursige para po sa kanyang mga anak. Ang turing po sa akin ng aking lolo't lola ay bunso po nilang anak. Hindi naman po akong kapanganayan nilang apo, pero ako po ay isa po na itinuring nila na bunso po sa kanilang anak. Kaya sobrang mahal na mahal ko po ang aking lolo. Ito po ay tinuturing ko na po rin siyang ama ko. Mas tinuturing ko po siyang ama dahil po talaga pong nagpakatatay po siya para sa akin. Wala po talaga akong words na maikukumpara kung paano ko po maihahalin tulad o mali-describe si Lolo. Sobrang mahal na mahal ko po si Lolo. Talaga pong ipinagpapasalamat ko po sa itaas na siya po ay naging lolo ko. Pagpasensya niyo na po ang bahay ni Lolo. Ayan po, welcome po kayo dito. Dahil talaga pong ito po ay medyo hindi na po ganun kaayos dahil po siya po ay nag-iisa lang po dito sa bahay. Bagamat po siya ay nasa paligid lang po ang kanyang mga anak, ay nag-iisa lang po siya sa bahay. Dati po nung ako po ay nag-aaral pa po ng high school, 3rd year po at 4th year noon pong panahon na yon, ay dito po ako nakatira. Napakaayos po at napakalinis po ng bahay na ito, napakadami pong gamit. Pero iba po talaga pag nawawala na po ang babae sa bahay, pag nawawalan po ng babae. Iba po ang nagiging itsura po ng bahay, hindi na po ganun kaganda, hindi na po ganun kalinis. Ang mga anak po ni Lolo bago po siya mag-birthday ay dumating po ng gabi, tapos kinabukasan po ay birthday niya. Kaya ayun, kahit na po sabihin kulang po sa preparasyon, ay ang mahalaga po ay nakaraos po at masaya pong celebrate ang birthday po ni Lolo. Taga malalayo na rin po ang mga anak ni Lolo. Mga nasa Lucena po sila. Mga busy po sa kanya-kanyang trabaho. Dahil po, kapag hindi po magtatrabaho, alam naman po natin na wala po tayong kakainin. Kaya, kahit pa paano po, yung time po nila ay ipinagpapasalamat po sa kanila. 2 lang po pala ang anak ni Lolo na babae. Ito pong tita ko na ito na nasa harapan ko na nakasombrero. 2 lang po silang babae, pero ito po, hindi pa po siya sure na babae. Dahil nagpakalalaki pa po siya. Charot. Ayan. May pa-cake po pala sila kay Lolo. Hindi ko po alam kung sino pong bumili niyang cake na yan. Kung nag-ambagan po ba sila or ano, hindi ko na po alam kung sino po ang bumili niya. Pero alam ko po kahit paano na napasaya po talaga ang lolo. Sa palagay niyo po ba ang mga matatanda kapag po binibilhan ng cake, masaya po kaya sila? Kung iisipin po, ang cake pag po para sa matanda, di ba minsan po bawal din naman sa matanda ang cake. Pero nandiyan naman yung mga apo para kumain. Syempre kasi pag matanda ka na, medyo marami kang apo. Kaya marami nang kakain ng cake. O, di ba? Kaya alam po natin na ang cake ay palamuti. Pero dahil po sa cake, minsan ay ayan,
nagkakatipon-tipon po ang mga anak, ang magkakapatid. Kahit na po minsan may hindi pagkakaunawaan, ay tayo po ay nagpapasalamat na kahit paano po ay para sa ating magulang ay tayo po ay magkakasundo. Hindi pa talaga minsan may iwasan sa magkakapatid na minsan ay mayroong hindi pagkakaunawaan. Pero sana po bilang respeto po sa ating magulang, magkasundo po tayo. Dahil wala rin pong ibang magtutulungan kundi tayo lang rin na magkakapatid. O di ba? Sinabi ko lang po yun ha. Pero ang mga tito-tita ko po ay mababait. Sila po ay laging nagkakasundo. Sila po ay nagmamahalan ng sobra. Yan po ang namana ko sa mga tito at tita ko. Mapagmahal, mababait, napakalalamig ng ulo. Talaga pong sasabi ko na ako po'y saludo sa mga tito-tita ko. Bukod sa mga gwapo na, ay magaganda pa. Siyempre, nagmana yun kay lolo. Ang lolo ko po pala ay ilang taon na siyang balo, pero never po niyang naisipan na ipagpalit si lola. Mahal na mahal po niya si lola, kahit na po sabihin si lola po ay medyo may pagkamaingay po sa kanya. Ganun po talaga siguro pag sobrang mahal ng mahal niya isang tao. Maingay siya sa mga anak at saka sa kanyang asawa. Pero hindi naman po sinabi na sobrahan ang pag-iingay. Kasi nakakapagod din naman po na sobrang maingay ka. Kain po pala tayo. Ito po ang pagkain namin dito sa birthday ni lolo. Diba po, ang sarap po ng mais. At ayan, ako na lang po ang nahuling kumain. Sila po ay, nauna na po silang kumain. Halos sila po ay nagdi-dessert na, ay ako ay nag-uumpisa pa lang pong kumain. Yan po kasi ang kabibidyo ng kabibidyo ay. Kaya yun. Ako ay napag-iwanan na nila. Ganun pa man, ay masarap po ang pagkain. Hindi ko po alam kung sino po ang tagaluto dahil ako po ay late na talaga po dumating. Umaga na rin po. At tanghali na rin po pala ako nakarating dito sa birthday ni lolo. Dito po pala dito sa Don Juan Barcelos. Ayan. Masarap po ang pagkain ni lolo. May nagluto po siya. Pinagmamalakit, pinapasalamat po sa nagluto ng mga handa ni lolo. Ayan. Matapos na po pala ang kainan. Matapos na po ang kainan, ay ayan po. Kanta-kantahan po muna ang mga tao-tao ng konti. At habang kami po ay medyo nagkikwento-kwentuhan, at ayan po ang aking pinsan ay talaga po hindi ko rin po nakilala. Napakagaling pong kumanta. At mga tao po dito ay medyo naiinip na dahil wala daw po silang tinatagay. Mainit po ang panahon, tsaka po medyo talaga pong wala pa naglalabas ng alak. Hanggang sa nagpalaro po kami sa mga bata-bata, mga apo po ni lolo, kalaban po yung mga bisita. Yan po, nasa kaliwa po ay mga apo ni lolo, mga pinsan, pamangkin, ganyan. At sa kabila naman po yung mga kapitbahay ng mga bisita. Nag-enjoy po na sobra ang mga bata. First time daw po nilang maka-experience ng sumipsip ng stick o wafer at gawing straw para uminom ng juice. Nakakatuwa po kahit na paano na alam ko po sila ay nag-enjoy. Ayan. Habang po naglalaro ang mga bata ay si lolo po ay nasa likod lang. Ito po nasa may na po ba, nandyan po siya dahil po presko. Napakasimple lang po ng setup ng birthday ni lolo. Dahil kumbaga po ay hindi na po talaga sabihin gumastos pa ng sobrang laki. Yung tamang kaya lang po talaga ng budget. Ang mahalaga lang po ay magkatipon-tipon. Pagkatapos nga po ng mga bata ay kami nang pong magtatanda. Ako po ay napasubo na mapalaban dahil wala pong lumalaban eh. Mga tita ko po, sana ang aking kakampi ay kaso po ay natatakot po sila. Akala po naman ay napakagaling kong uminom, ay ako naman po hindi nagiinom ng alak talaga. Ay ang nangyari ay yung tita ko po ay naging kalaban ko, yung naka-yellow. Ayan po talaga napaka-veterano niyan uminom. Ay wala magagawa, ganun po talaga para sa kasiyahan. Ay ako ang halos naparami ang inom.
Ang punto po talaga dito ay yung kahit na paano po makapagpasaya. Alam ko po si Lola ay nag-enjoy din kahit na paano. Kahit na medyo corny ang mga pinagagawa namin. Lo, mabawi ako sa iyo sa mga susunod na panahon. Basta po ikaw po ay lagi magpakalakas. Lagi pong ikaw ay mag-ingat sa iyong sarili. May mga ilang anak naman po siya na lagi po kapitbahay lang po niya. Lagi po nasa tabi niya at hindi po siya pinababayaan. Hanggang gabi nga po ay jamming pa rin po kahit na paano. At alam ko po na bawat isa naman po ay naging masaya. Ako po nagpapasalamat sa lahat po ng nakisaya sa birthday ni Lolo. Maraming salamat po. Lagi ko pong hinihiling na maraming po pong birthday ang i-celebrate sa Lolo. God bless po.